Gusto mo bang kumuha ng voter certification at hindi mo alam kung paano? Sa video na ito ay tuturuan kita. Dito ipapaalam ko sa inyo kung ano ba ang qualifications sa pagkuha ng voter certification, ano ba ang requirements sa pagkuha ng voter certification, at ano ang proseso na dapat mong gawin sa pagkuha ng voter certification. At baka magtanong kayo sa akin kung meron na ba akong pruweba o resibo na maipakita sa inyo kung meron na ba akong voter certification. Meron na po akong voter certification at sa experience ko, i-share ko sa inyo nang sa gayon meron na kayong idea kung paano at ano yung dapat ninyong alamin sa pagkuha ng voter certification. But bago ang lahat, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutan na i-like ang video na ito. Mag-comment ka if nakuha mo ang punto ng video kong ito. At kung may katanungan ka pa na nais mong masagutan, i-comment mo dyan sa baba at atin niyang gawa na paraan para ma-address ang iyong concern. At kung may kakilala ka na hindi pa alam kung paano ba kumuha ng voter certification, i-share mo na itong video sa kanila. At kung nais mo ako na tulungan, just help me by just subscribing it. At kung nais mo na maging updated pa sa aking ina-upload ng mga videos, i-bell notification mo na. At samahan mo ako hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video ko ito. Halina't ating pag-usapan. Sa mga hindi pa nakakaalam na ang COMELEC ay hindi na po sila nagre-release ng voters ID. Dahil ang kapalit po nun ay ang ating national ID. Kaya ngayon, ang ating pwedeng kunin sa COMELEC is ang ating voters certification. Nung una, yun pa naman yung inaasam-asam kong makuha yung voters ID. Dahil pagka-graduate ko, talagang hinahanapan talaga ako ng mga valid IDs at wala akong maipresenta. Kaya naman, ginawa kong option, kumuha ako ng voters certification. So ngayon, isalaysay ko sa inyo kung paano ko ba ito nakuha. At the good thing sa voter certification, makakatulong siya at magagamit natin siya sa lahat ng mga transactions. For example, nagamit ko po ito sa pagkuha ko ng passport. Ito yung isa sa mga dokumentong ipinakita ko doon sa DFA or Department of Foreign Affairs na kung saan approve. At saka sa pagkuha ko din ng TIN ID, isa sa mga ipinakita kong valid IDs or proof of my identity is ito. Sa sobrang laki, pero nakakatulong talaga siya. And even sa pagkuha ng mga pera padala, ito din yung mga ginamit ko. Dahil tinatanggap siya sa lahat ng mga transactions. Which is, if you are planning today na kukuha ka ng voter certification, do it. Sa mga wala pang mga IDs dyan, lalong-lalo na yung mga kakagraduate lang, please do get your voter certification. So ngayon, pag-uusapan natin, sino-sino nga ba ang makakuha o ano ba ang qualifications sa pagkuha ng voter certification? Unang-una, kinakailangan certified voters ka. Oo, take note, certified voters. Kasi may track record sila sa iyong voter certification kung kailan ka huling nagboto. So sa akin, nakalagay dito noong 2016, na-track nila na nagboto ako noong 2019 at saka yung bagong botohan 2022 election. So dito nilagay nila kung ikaw ay certified voters ka talaga. Pangalawa is rehistrado ka kasi hindi ka po pwedeng bigyan ng voter certification once hindi ka pa rehistrado. So kung hindi ka pa rehistrado, ang gagawin mo lang, pumunta ka sa pinakamalapit na COMELEC sa inyo at magpa-registered ka. Napakadali lang po, mag-fill out lang po kayo, magdala lang po kayo ng mga other IDs or ano ba ang meron kayo na maipakita na proof of your identity and fingerprint and all. And pumunta lang kayo sa pinakamalapit. Or kung hindi nyo alam kung saan, magpasama kayo sa mga merong alam kung saan nakalagay or saang lugar ba ang office ng COMELEC ninyo. Pero possibly,
nasa munisipyo niyan. O, sa amin kasi, nasa munisipyo talaga. May nakalagay. Napakalaking COMELEC. So, doon ako punta. So, yun ang qualifications. And ngayon, ano ba ang mga dinala ko na requirements doon sa pagkuha ko ng voter certification. So, that time, di ba sinabi ko sa inyo na wala pa talaga akong ID. So, ginawa ko, pumunta ako sa barangay hall, or barangay namin. So, ang ginawa ko, kumuha ko ng barangay clearance. Ayan, kumuha ko ng barangay clearance dahil napakadali lang pong kunin. Or kung meron ka pang other na maipakita dyan na maging requirements, for example, PSA, kung meron ka dyan, so dalawa na yun. So, kukuha ka ng barangay clearance at saka yung PSA as your proof of identity. Dahil ngayon, hinanapan talaga tayo, kahit wala pa tayong ID, hinanapan tayo ng mga identity natin na pruweba. So, yun, ipakita natin, dalhin natin. So, kapag nadala mo na, so ang gagawin mo, pumunta ka sa pinakamalapit na COMELEC. And kung magtatanong ka na, pwede ba representative ang pumunta doon sa COMELEC para kumuha ng aking voter certification? Ang tanong po ay mas preferred po ang owner talaga ang kumuha dahil may tinatawag po tayong biometrics or fingerprint. Dahil ang ating fingerprint is very unique, hindi po pwede na mag-utos dahil yung pirma natin, bawal po mag-forge. Baka meron kang other na filled out dyan or na fill upan or na lagyan ng signature, baka iba. So, kapag ikaw ay pumunta sa mga transactions at iba-iba yung signatures mo, ay hindi yan pwede. Kasi contradicted siya eh. So, kinakailangan ikaw personally mismo ang pupunta sa COMELEC at magkuha ng voter certification. And pagkapunta mo doon sa pinakamalapit na COMELEC sa inyo, ang gagawin mo is magdala ka ng sarili mong ballpen. Dahil pagkadating mo doon, meron kang i-filled out na parang maliit na papel. Lagyan mo lahat ng hinihingi na detalye. So, ipa-flash ko yan siya sa screen. Ito, sample. Ayan. So, i-verify mo. Dapat matama mo kasi i-print out nila at i-check nila kasi baka not found na kailangan talaga na klaro. Para naman hindi mahirapan ang taga-encode, no, tagahanap ng pangalan natin dahil napakahirap din ang kanilang trabaho. So kinakailangan natin gawin din ang ating best na medyo clear ang pagkasulat doon at saka kinakailangan verified yung mga naisulat doon para pagkatapos doon hindi na siya masyadong ma-stress pa kasi I admit also na yung sulat ko is not that good pero that time hindi ako nag-cursive sa pagsulat. Ang ginawa ko na lang is inisa-isa ko ang mga letra sa pag-filled out para walang problema. Oo. And other COMELEC, meron silang fees na 75 pesos. Pero sa akin wala akong binayaran as proof. Zero ang zero po ang nakalagay. Ibig sabihin wala akong nilabas na pera. Parang hulog ng langit dahil that time wala rin akong pera. So, parang naka plus points ako doon. And actually, hindi mahirap ang pag-process nito. So, kung ikaw ngayon, wala ka pang maipakita na proof of your identity para sa lahat ng mga transactions. So, why not get it now? As long as free pa siya, free sa akin. So, sa ngayon, 75 pesos pa, baka darating ang panahon, magmamahal na siya. So, kinakailangan strike the iron when it's hot. Charot. So, ayun lang. Kinakailangan mo lang alamin lahat kung ikaw ay botante. Pero, ang tanong, kung hindi ka pa nakarehistro, so, ganun lang din ang gagawin mo. Pumunta lang ka lang sa COMELEC. Pagkatapos lahat ng proseso na ginawa mo, mabibigyan ka talaga nito. So, sobrang taas, no? So, certificate talaga siya. So, nakasaad dito na Republic Act at saka yung voters ID number. Nandito, napakataas ng voters ID number natin. Nakasaad din dito kung saan probinsya tayo, saang municipality, anong barangay, at saka anong precinct number kapag ikaw ay magboboto. So, nakasaad talaga dito. At saka may nakalagay dito na VRR number,
yung mukha natin, ito hindi masyadong clear, at saka details natin. So, name, sex, civil status, at kung saan tayo naka-locate or resident. Tapos, period in residence, so 18 years. So, nakakuha ko rin to, nagpa-register ako 18 years old, but nakuha ko siya hindi pa lang matagal, bago pa lang nakuha. Tapos, nakalagay dito ang date of birth at kailan ako na-registered. And sector, wala siyang nilagay, at registration. At yung record ng ating pagboto, so dan nakalagay dito, nakasulat dito. And merong tinatawag na bar. So ang bar nito is unique din. Pag i-ganon mo, i-QR code mo yan, so ang lalabas is yung mukha mo or yung details mo, kaya bawas siya i-sinishare. So may mag-certified niyan, certified correct, ang teller or officer ng COMELEC. So, I know it's very clear. And that's it sa lahat ng sinasabi ko, and I hope na nakabigay yon ng tulong sa inyo, sa inyong pag-process din. So, lahat ng yon ay based on my experience, and I hope that experience really inspire you to kuha na sa inyong voter certification. Now na, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, Charis. And nasanay, kung mayroon kayong kakilala na hindi pa nakakuha ng voter certification, so i-ano na sa kanila, ibigay mo itong video na ito sa kanila para makatulong din sa ating mga kapwa. Dahil alam ko napakarami pang tao na hindi pa nakakuha ng voter certification at hindi pa alam kung ano ba ang proseso sa pagkuha ng voter certification. So why not? Share natin ito. Gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng aking mga taga-suporta na laging pinapanood ang aking mga vlogs when it comes to informative contents. So, road to 8K na tayo. So, mga karuel, char lang. So, kung nais nyo pa na tulungan ang channel ko na ito na mag-grow, just help me, just subscribe. Huwag kalimutan i-subscribe. At kung nais mo na updated ka na kapag mag-upload ako ng video, manonotify ka. So just hit the notification bell para ka sa mga videos na i-upload ko pa. And as of this moment, napakarami ng mga views ang aking mga ganito tutorial videos, and even sa mga informative videos, na maraming salamat sa panood. And if you wanted to support me sa aking YouTube channel, you can also super thanks, super chat, and join button. So nakadepende yan sa iyo kung ilang level ba ang gusto mong itulong sa akin. And napakaraming salamat talaga sa inyo na this is just my pastime, na wala akong ginagawa, gagawa lang ako ng content just to give also what's the information na pwede kong maitulong sa inyo. And isa sa mga gusto kong mapaalam, dahil nakuha na ako ng voter certification, isang process ng voter certification, kung paano ko ginawa, na sana'y ang information na yon ay enough to really give you the exact information na kinakailangan ninyong sa isip at puso ninyo. So maraming salamat. So this is me, Ruel Mendisotanyo. Salamat sa pagsuporta sa aking journey dito sa YouTube channel. Bye bye.